Hello guys, welcome back to my channel. Meron ulit tayo rito guys na Mitsubishi Mirage 2013 model. Dibali guys, ang problema na ito, nakailaw yung battery indicator. Kaya ito guys, dinala sa atin ng customer dito o ng isa natin subscriber kasi nanood daw ng video natin si sir na kung paano natin ni-repair itong Mitsubishi Mirage yung umilaw yung battery indicator. Kaya ito guys, ang gagawin natin dito, titingnan natin kung ano naging problema niya. Bago natin gawin yan guys, so bago natin testingin, siyempre, pa-shoutout muna natin may-ari. Sir, shoutout ko muna, sir. Shoutout sa mga taga-concentric. Sa ano yun, sir? Sa Nubali. Family mo, sir? Bakit? Bali, sir, ito guys, tanungin mo natin si sir kung anong napansin niya sa sasakyan niya. Sir, ano bang napansin mo sa sasakyan mo, sir? Bigla na lang umilaw yung battery indicator. Hindi na siya namatay. Ano yun, sir? Bigla lang o talagang nangyari na? Bigla na lang. Bigla na lang. Ibali si sir, isa sa mga subscriber natin. Tapos ito guys, ang gagawin natin dito, syempre, testingin muna natin guys. Papakita ko muna sa inyo guys na nakailaw yung battery indicator. Sir, ano nga sir? On mo lang muna sir. Yan. Bali guys, ito nakailaw yung battery indicator kapag naka-start na yung makina. Yan. Kailangan kasi guys, pag pina-start ng makina, mamamatay itong battery indicator. Pinasa restart mo nga. Yan guys, nakailaw pa rin yung battery indicator. Yan, naka-under na guys. Yan, nakataas na yung RPM nya. Yan. Bali guys, kailangan guys, kapag naka-under na yung makina, mamatay yung battery indicator na to. Kaya yung gagawin natin dyan guys, ang gagawin ko, pupukpukin ko guys yung alternator. Kapag pinukpok natin yung pit ng alternator at mamatay yan, ibig sabihin na carbon brush lang ang problema yan guys. Rekawa ka pa rin. Kaya mo sa akin reka pag namatay. Sir, pag namatay yan, ang magiging ano lang yan sir, sira yan, carbon brush lang. Halagang 50 pesos lang yan sir. Tama rin ka? Layang. Meron. Yan guys, nakailaw pa rin yung battery indicator. Yan ang gagawin natin dyan, tatangkalin natin yung alternator, babaklasin natin. Sana guys, maiksing-maiksi lang yung carbon. Kasi minsan kasi guys, kapag maiksi na yung carbon brush, wala na talaga kahit pukpukin natin na hindi na talaga mamamatay. Yan guys, halika rin. Sir, pakipatay na. Bali ito guys, ang gagawin natin dito, tatanggalin natin yung alternator. Bago nyo tanggalin yan guys, so kapag kayo magdi-DIY, ang gagawin nyo, tatanggalin nyo muna yung negative. Yan. Yan, negative guys, sabag positive, negative ang tanggalin nyo para in case man dumikit ang main line ito. Ito kasi guys, pag tinatanggal yan, didikit ka sa bakal. Ngayon kapag dumikit yan sa bakal, puputok ang fusible link yan. Kaya ang mangyayari nyan guys, ito puputok yan. Yan, ito ang pumuputok dyan guys. Iingatan nyo yan. Kasi pag nagdikit yan guys, wala. Hindi na talaga gagawa ng ano mo yan, alternator. Yan, puputok yan kasi main ano yan guys, fusible link. Yan. Ito guys, hindi ko napapakita sa inyo kung paano yan tanggalin. Ipapaliwanag ko lang sa inyo guys mamaya yan pag natanggal ko na kung paano ko tinanggal yan. Bali ito lang yan guys. Ito, tatanggalin nyo lang itong para sa main line. Tapos ito guys, pipindutin lang yan. Yan, nabubunot na yan guys. Yan, ganyan lang guys, nabubunot yan. Tapos ito ibabaw tsaka ilalim lang guys ang tornilyo niyan. Yan. Ngayon guys, ang gagawin ko, tatanggalin ko muna guys. So ito guys, nakalas na natin yung alternator. Yan. Bali, ito guys ang nakita namin sira. Nabulok yung pin ng IC. Yan. Itong ignition. Yan. Bali, apat yan guys, 14 yan. Ito guys, nabulok yung ignition. Yan. Bali, ito guys yung socket niyan. Yan, ito guys, nabulok. Yan, itong nasa pangalawa. Una, pangalawa. Yan. Yan guys, kaya pala ayaw mamatay kahit anong pukpok natin. Kahit anong pukpok natin sa alternator, ayaw mamatay kasi
naputol na pala yung ano niya, ignition. Kaya hindi na talaga mamamatay yung battery indicator. Bali, ang nangyari dito guys, sa pagkaka-engine wash to, yan. Ito sir, pina-engine wash nyo. Yan, ganyan yung guys ang nangyayari. Kapag nagpa-engine wash kayo, dapat pupunutin nyo guys yung mga socket, tapos pahanginan nyo. Yan, katulad nito mga to. Yan, kailangan pahanginan nyo ng hangin sa compressor para hindi ganyan ang nangyayari. Yan, nabubulok. Yan, sa katagalan. Yan. Bali, ito lang guys ang tinanggal namin nung tinanggal namin alternator. Itong adjuster, yan, luluwagan nyo. Bali, may adjuster yan. Ito guys yung adjuster nya. Tapos ito guys yung sa ilalim, yan, 14 na tornilyo. Dito yan guys. Yan. Tapos yun nga yung main line, tapos yung socket ng alternator. Yan, ganyan lang guys. Ito kasi guys, hindi ko na pinapakita kung paano magkalas kasi masyadong mahaba sa video guys pag isinama pa natin yung pagkakakalas. Yan. Ngayon guys, ang gagawin natin, buksan natin yung alternator. Yan, kailangan natin ng pangtanggal ng tornilyo na yan, 8. Bali, 4 yan guys na tornilyo. Yan, kaya pala kahit anong pukpok natin hindi namamatay yung battery indicator, sa socket pa lang problema, nabulok. Yan, ito guys, kapag maiksi na yung carbon yan, papalitan na rin natin para isang gawaan na lang. Sir, maiksi na rin. Yan guys, sobrang dumi na rin. Yan, tapos yung carbon brush maiksi na. Yan, papalitan na rin natin yan guys. Tapos ito guys, lilinisin natin. Yan, ito guys, tuturo ko sa inyo guys kung paano mag-testing ng rotor. Yan, kailangan nyo ng positive, negative. Yan, medyo mahina na yung battery guys. Tapos ilalagay nyo rito, didikit nyo na magkabilaan sa slip ring. Yan. And guys, kitang kita naman na yellowish. Yan, ibig sabihin na maganda pa yung rotor nya. Yan. And guys, ang gagawin ko, tatanggalin ko to. Yan, tatanggalin natin. Lilinisin natin, pipinturahan natin. Kaya ito guys, ang gagawin ko rito, dito sa naputol na to, hihinangan natin yan. Yan, didiskartehan natin yan guys para mahinangan natin. Kaya ang gagawin natin, pag nahinangan natin yan, lalagyan natin ng wire, ilalabas natin. Tapos magpapalit na rin tayo guys ng alternator socket. Tapos idediretso natin dito, bubunutin ko to guys, itong kulay pula na yan, ilalabas natin yung wire para pag nilagay natin doon sa wire, wire to wire natin, color coding. Ngayon, ito na nagiging socket nya. Yan, hindi na natin ibabalik ng dati yung socket kasi nabulok na. Yan, ito na gagamitin natin. Yan. Yung guys, ang gagawin namin, lilinisan muna namin, tapos papakita ko sa inyo guys mamaya kapag nahinangan ko na to. So ito guys, okay na, kapinturahan na natin. Yan, nalinis na rin natin guys yung laman loob ng alternator. Ito guys, napalitan ko na rin ng carbon brush. Yan, di bali, bago na yan, mahaba na yan guys. Ito guys, yung pinagpalitan na carbon brush. Yan, sobrang iksi. Yan, kaya pinalitan na rin namin para sigurado, para isang labor na lang sa sir. Yan. Kasi ito guys, pinturahan na rin natin. Yung rotor guys, importante yan guys, lilinisan nyo yung slip ring nya para paglapat ng carbon brush, magiging maganda yung kapit nya. Kasi ito guys, yung socket ng alternator, yan. Ito yung nabulok guys, yung sa ignition. Tapos ito guys, yung hininang natin. Yan, diniretso na natin ang hinang. Yan. Bali, yung gagawin natin dito guys, assembly na natin. Yan. Pag in-assemble nyo yan guys, kailangan nyo ng alambre. Yan, ito guys, yung pantusok nyo rito. Yan dito. Tapos syempre, kailangan natin ng pantulak sa carbon brush para mailubog natin. Yan, dito yan guys, so unahin yung ilulubog nyo sa pinakaloob. Yan. Tapos itutusok nyo rito. Yan. Tapos yung isa naman guys. Yan, ganyan lang guys, kaya simple. Kasi kapag ipinasok nyo yan guys, mapuputol yan. Pag pinasok nyo rito, mapuputol, tatamaan ng bearing. Kaya kailangan guys, ilulubog nyo muna para hindi mabali yung carbon brush.
Yan, bali papasok nyo guys. Tapos pukpukin nyo rito guys sa ibabaw. Sa kweta ng alternate. Yan. Tapos ito guys, huwag na huwag nyo makakalimutan to. Bubunutin nyo to. Yan. Kasi pag hindi nyo nabunot to, at inaandar nyo yung makina, masusunog yung IC. Yan. Tapos lagyan na natin ng tornilyo. Di bali, 4. Make sure lang guys na masikip ang pagkakasikip ng tornilyo kasi pag maluwag yan, sasayad yung stator niyan sa rotor. Ito guys, di bali ang ginastos lang may-ari dito, 50 pesos lang. 50 pesos lang guys ang carbon brush. Bali ang carbon brush guys na gagamitin nyo, ito yung tatak FCC. Tapos ang karton niya ganito. Yan, yung kulay pula. Yan, bali magandang klase yan guys na carbon brush. Subukan natin yan guys. Shoutout nga pala sa FCC. Yan. Napunta na may-ari niyan dito. Galing Japan. Subscriber din natin yan guys. May-ari niya. Ang kailangan guys, walang sayad. Yan. Parang charger na yun. Then guys, testing natin. Bali, wala tayong socket na ilalagay dito kasi meron tayong wire dito. Yan, meron naman akong pan-testing yan. Ito guys, hindi natin pwedeng tanggalin yung wire nyan. Kaya, ilalagay tayo ng improvise muna pan-testing. Yan. Ang bali ignition indicator. Yan guys, ignition, lagyan natin ng power. Yan, kailangan guys, wag lang didikit sa body. Tapos ito guys, yung indicator natin. Yan. Yan umilaw guys. Ito yan guys, sa kanan. Bali guys, wala bang ilaw indicator. Ngayon lalagyan natin ang main line. Yan, umilaw na guys. Ngayon ang ginagawa ng iba, mga pantayan nila. Hindi nila lalagyan ng main line para sasabihin nila walang indicator. Hindi naman natin nila lahat guys ha. Yan. And guys, testing natin. Dapat mamatayan guys, indicator na to kapag binuhay natin itong pang-testing ko. And guys, okay na. Lagyan natin ng load, headlight fan. And guys, wala kayo yung alternator. Tapos ito guys, may load siya, headlight fan. Yan ito guys, wala siyang indicator, 14 siya. Patayin natin load. Yan, 14.8. Ito yung indicator. Patayin ko ulit. Yan, start natin yung pan-testing. Okay na. Okay na guys, ang customer nakatipid si sir. Hindi tayo bumili ng ice circulator. Yan, shoutout nga pala sa mga basher ko. Baka sabihin nyo, bumili kami ng IC ha. Hindi tayo nagsisinungaling dito, sir. Yan sir, makakapagpatunay. Wala tayong pinagbilalin ng pyesa. Yan, okay na. Bali guys, ang gawin natin ay kakabit ko to. Ay sasalpok namin ang alternator. Tapos testing namin mamaya pag nakaantar na yung makina. A few moments later. So yun guys, okay na, naikabit na natin yung alternator. And guys, kitang-kita naman na parang brand new. Tapos ito guys, yung socket niya, yan, naipasok na natin. Tapos ito guys, yung kulay green, yan yung ininang natin sa IC mismo. Yan, bali, nilusot natin dito. Tapos nilabas natin. Bali, ganito yan guys. Ang gagawin nyo guys, para mailusot nyo yung wire, iinitin nyo yung yung lulusot dito. Yung papapagahin nyo, tapos ilulusot nyo, ganyan. Yan, bali ilulusot nyo rito para lumusot yung wire nya. Pero bago nyo initan yan o tunawin yung butas, kailangan tatanggalin nyo to guys. Yan. Tapos tatanggalin yung lumang wire.
Kasi hindi nyo mailulusot yan guys kung nandiyan pa yung lumang wire nya yung ganito. Kasi metal yung guys, hindi nyo matutunaw yun. And guys, ito yung socket nya, tapos napalitan na rin natin ang socket. Yan, okay na guys, napalitan na natin ng socket. Yan, bali okay na guys. Testingin na natin guys. Tapos syempre bago natin na testingin, ikakabit natin yung battery kasi kapag hindi natin kinabit yan, hindi aandar yan. Yan. Kaya na lagi ko sinasabi guys, negative. Para in case man na dumikit yung main line, hindi puputok yung fusible link. Ang fusible link niyan guys, ito. Yan, ito ang fusible link niyan. Kaya pag pumutok yan guys, damay yung aircon niyan. Walang blower, walang AC. Yan, pati yung sana yan, central lock, hindi gagana yan. Yan, tapos guys, ibabalik natin yung mga nakakabit sa kanya. Yan, sa mga may mga Mitsubishi Mirage dyan, G4 o ganitong model na Mirage, kaya yun yung dito ko guys, makakatipid kayo. Huwag nyo munang papalitan ng pyesa. Kung maaari, palitan nyo lang ng carbon, tapos nasusunog yan. Silipin nyo yan guys. Aware na yung ignition. Yan. Bali ito guys yung voltmeter natin. Yan. Bali testing natin guys. Sir, saglit lang. Pyesa, okay. Ganito guys yung battery indicator. Kanina hindi na mamatayan. Kanina start natin, mamamatay na yan. Okay sir. Okay na guys. Yan, naka-start na. Patay uli sir. On. Start. Okay guys. Sir, pakiilaw aircon. Yan. Headlight na. Yan. Bali ito guys. Yan. Kitang-kita naman guys. 14.8. Yan naka headlight. Yan, tapos naka-engage yung compressor. Kaya lang guys, nasa baba. Yan. Naka-engage yung magnetic clutch. Yan. Working guys. Yan. Okay na guys. Sir, okay na, pakipatay na. Patay makina. Yan guys, bali Mitsubishi Mirage. 2013 model. Sir, anong ginastos dito guys ng may-ari? Bali 50 pesos lang yung sa carbon brush. Tapos yun nga, inayos na rin natin yung hinang neto. Yan, tapos syempre may labor, di ba sir? Sir, maraming salamat sa iyo. Shoutout ko ulit. Sino pa yung shoutout mo? Concentrics to Bali. Yan sir, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po sa pagdayo. Yan, problem solve po tayo sir. Yan. Bali, ikaw kuya, shoutout ka. Shoutout sa mga Pansipani boys. Misis mo, yate. At kamisis ko. Ingat ka. Kuya, salamat. Ikaw kuya, shoutout ka. Shout out yan sa misis ko dyan sa may bayan-bayanan. Tropa dyan. Bayan-bayanan ng Pedro Laguna. San Pedro Laguna. Dito kami sa Gin Paladin Electrical Shop. Salamat kuya. Bali ito guys, Pansipani Trading. Yan. Bali kung gusto yung magpakabit ng mga tent, mga tent rental to guys. Yan, kontakin nyo lang to guys. Yan ang number nila. The Tent Rentals Company. Yan. Tapos shoutout nga pala kay Kuya Erning Flores at saka kay Ate Ruth Pansipani Flores. Yan. Bali, Kuya Bong, maraming salamat po sa inyo. Yan, ingat po sa pag-uwi. Yan. Pero maraming salamat. So yan guys, sana may natutunan kayo sa isinare kong bagong video kung paano mag-repair ng alternator ng Mitsubishi Mirage. Maraming salamat.